What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Dito na naman ang inyong lingkod, Gary Opino. At today, pag-uusapan natin yung 5 tips o 5 ideas na 100% makakatulong sa'yo. Lalong-lalo na kung nasa LDR ka o long distance relationship o kahit na magkasama lang kayo ng iyong minamahal. Itong tips na to, itong ideas na to, ay based on my experience at sa mga experience na rin ng mga taong nakakasalumuhat, nakaka-chat at nakakausap natin. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kaya without further ado, simulan na natin to. Number 1. Deep and meaningful conversation. Yung nagpapalitan kayo ng experience, ng ideas, ng thoughts, sa mga bagay-bagay na naranasan nyo at nagkaroon ng marka sa inyong dalawa. Kung nasa LDR relationship ka, pwede kayo mag-usap via video call o magtawagan kayo yung mararamdaman nyo yung emotion ng bawat isa. Kasi sa panahon ngayon, uso na yung text, yung SMS, yung messenger. Pero guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na mas mainam pa rin na naririnig mo o na feel mo yung emotion ng taong mahal mo. Lalong-lalo na pag nasa sitwasyon kayo na nagkakaroon kayo ng struggle sa isa't isa. Dahil yung text, yung SMS, yung messenger, usually nagkakaroon ng miscommunication o misinterpretation ng emotion mo. Hindi mo na ipapahiwatig yung gusto mo talagang ipahiwatig sa text, sa messenger. Kaya mas mainam pa rin na nagkakaroon kayo ng communication kung saan kita kayong dalawa o nagkakausap kayo at nararamdaman nyo yung emotion ng bawat isa. And what I mean by deep and meaningful conversation, even the struggles, lalong-lalo na kung nasa LDR relationship ka, mas maganda pa rin na sinasabi mo at pinapaalam mo sa kanya yung mga nararamdaman mo at mga struggles mo sa buhay. At syempre, share your thoughts na magbabrighten up ng day nyong dalawa. Maraming application, maraming paraan para makapag-communicate kayo, makapag-usap kayo ng nararamdaman nyo yung genuine touch ng isa't isa kahit magkalayo kayo o kahit magkalapit kayo. Kaya guys, I highly recommend na magkaroon kayo ng deep and meaningful conversation para mas maging open kayo at walang bigat sa puso mo na nararamdaman mo. Well, in any situation naman mas maganda pa rin talaga na nagkakaroon kayo ng communication para mas nailalabas mo yung nararamdaman mo, para mas nasi-share mo yung ideas mo, yung thoughts mo about sa mga bagay-bagay. At mas nagkakaintindihan kayong dalawa. In that case, may iwasan nyo yung nagtatago ng nararamdaman sa isa't isa hanggang sa napupuno ka na posible maging dahilan ng paghihiwalay nyong dalawa o ng samaan ng loob nyong dalawa. Kaya deep and meaningful conversation, importante yan, mapamalayo ka man sa kanya o mapamalapit ka. Proceed tayo sa number 2. Time management. Lagi mong iisipin na dapat meron kang time sa kanya. Mapamalayo man siya o mapamalapit. LDR man yung relationship nyo o hindi. Importante na may oras ka para sa kanya. Pag nasa LDR ka o long distance relationship ka, irespeto mo yung individuality nyong dalawa. Hayaan mo siyang magkaroon ng time para mag-grow sa sarili niya. At ikaw, bilang isang individual din, bigyan mo rin ng time yung sarili mo na mag-grow ka. You can always make her feel o make him feel na importante siya sa'yo if you manage your time correctly. At by time management, dapat priority yun. Dahil dyan nagkakaroon ng problema yung LDR o kahit hindi kayo LDR. Pag wala kang oras para sa kanya, mararamdaman niya na hindi mo siya priority. Hindi porke LDR kayo, mas pagtutuunan mo ng bagay yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay. Dahil kung mahal mo siya, ang malayo ay napaglalapit, walang distansyang malayo sa taong nagmamahal. Kaya i-manage mo yung oras mo, ilagay mo siya sa priority mo. Proceed tayo sa number 3. Goals pare, goals. Lahat ng pinaplano mo sa buhay, lahat ng gusto mo mangyari sa buhay, kung wala kang goals, hindi mo mararating yan. Lagi mong isiset sa mind mo yung dahilan kung bakit kailangan nyo maghiwalay. It's either promotion yan, o studies, o para mag-grow ka as an individual. At once na ma-reach mo yung goal mo, o every time na ma-feel mo, na malapit mo nang ma-reach yung goal mo, dapat magse-celebrate kayong dalawa ng magkasama. Nang sa ganun, hindi ka nawawala sa tamang daan para mas maramdaman yung dalawa yung genuine touch ng bawat isa. Pag may goals ka, kapatid, mas klaro sa utak mo kung ano yung mga dapat mong gawin, yung mga dapat na hakbang mong gawin para ma-accomplish mo yung bagay na dahilan ng paghihiwalay yung dalawa.
Dahil importante ang goals, guys, sa lahat ng bagay. Kung ang plano mo ay walang goal, wala rin patutunguhan yan. Kaya nga merong mga relationship goals, di ba? Kung saan kailangan nyo magkita, kahit nasa long distance relationship ka, gumawa ka ng paraan para magkita kayong dalawa. Dahil dun sa pagkikita nyo, nare-refresh sa utak mo kung ano yung mga dapat mong matapos at ma-accomplish. At napaka-importante yun na nagkakaroon ka ng priority na magkaroon kayo ng date every time na may ma-accomplish ka sa buhay. At iba yung pakiramdam nyo, yung feeling mo na excited ka na makikita mo siya, yung na excited ka na magyayakapang kayong dalawa, excited ka na mahalikan at makakasama mo siya. Kaya napaka-importante ng goals, guys. Mapa nasa long distance relationship ka man o hindi. Proceed tayo sa number 4. Tiwala, guys, o trust. Sa isang long distance relationship o kahit hindi long distance relationship, napaka-importante ng tiwala sa isa't isa. Lalong-lalo na kung nasa long distance relationship ka. Napakahirap ng sitwasyon na yan dahil napakaraming bagay na pumapasok sa isip mo. Lalong-lalo na kung wala kang tiwala sa kanya. Puro negative na mga bagay yung mga pumapasok sa isip mo at nagre-resulta yan ng paghiwalay o break. Pero kung meron kang tiwala sa kanya, magkakaroon ka ng patience at loyalty dahil alam mo sa sarili mo na ginagawa niya yon para sa'yo. Ginagawa niya yon para sa future mo. Ginagawa niya yun para sa growth niya. Kasi kung wala kang tiwala sa kanya, susubukan mong i-control siya. Parang pinipigilan mo siyang magkaroon ng sarili niyang buhay. Lalong-lalo na kung nasa LDR kayo. Kung wala kang tiwala sa kanya, mas mapifeel niya na sinasakal mo siya o nasasakal siya sa inyong relationship. At ang giging epekto, paghiwalay. Diba? Kaya napaka-importante talaga ng tiwala sa isa't isa. At last but not the least, believe. Kung wala kang paniniwala na magsusurvive yung LDR nyo, kung wala kang paniniwala na tatatag yung relationship nyo, siguradong sigurado, maaga kayo maghihiwalay. Dahil kahit meron kayong deep and meaningful conversation, meron kang time management, may nakaset kang goal sa buhay, o meron kang relationship goal, o kahit na malaki pa yung tiwala mo sa kanya, kung wala ka namang paniniwala na makakasurvive kayo, sa mga struggles nyo sa buhay, sa mga pagsubok na darating sa inyo, sa mga dagok ng pagkakataon o panahon na hahampas sa inyo, gi-give up ka rin. At eventually, masisira ang relationship. Kasi lahat ng nabanggit ko dito, kailangan yan ay consistency. Parang pagdarasal. Marami sa ating mga Pilipino ay mga Katoliko o may sinasambang Panginoon para maparamdam nyo may pananampalataya kayo sa Kanya. Consistent kayo nagdadasal, consistent yung ginagawa, yung panata or any form ng pagdarasal, di ba? Para ipakita sa kanya na karapat-dapat ka, na may pananampalataya ka sa kanya at nire-respeto at ginagalang mo siya. Ganon din yun sa pagmamahal. Kung naniniwala na tatagal at maglalas yung relationship nyo at you consistently doing everything makakatulong o makaka-improve sa relationship nyo, consistently, I guarantee you guys, mapa LDR pa yan o mapa short distance relationship pa yan, maglalast kayo. Hindi man forever kasi may lifespan lang ng tao. Pero I guarantee you, magkakaroon ka na napakasaya at napakaligayang relationship if you do these tips. So yun lang, maraming salamat sa pagtsatsaga at panonood. Shoutout nga pala sa Team PVB o Pinoy Big Vlogger. Yung team namin yan ng mga vlogger, sa mga ideas na binigay niyo sa akin, sa mga tips at saka sa mga nakausap ko na nasa LDR, nasa long distance relationship. Shoutout din pala kay Zel. Salamat sa idea mo. Nakatulong talaga siya ng sobra. Shoutout din pala kay Miss Cecilia Machishima. Salamat sa idea mo o sa komento mo na ginawa nating content today. Sana nakatulong ako sa iyo sa long distance relationship mo with your loved one. At guys, kung may mga nais kayong gawin nating content o nais kayong i-komento sa mga videos ko, pwede nyo i-comment dyan sa down section below. I'll make sure na manonotice ko yan. Share mo to sa mga loved ones mo na nangangailangan ng tips natin, lalong-lalo na sa mga nasa long distance relationship. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Hindi ako gaganahang magbigay ng content o gumawa ng mga content kundi dahil sa inyo. Kaya kung nasang sitwasyon ka man ng buhay mo, lagi mong tatandaan na God always has a plan for you. Kung nahihirapan ka man, kung nakakaangat ka na sa buhay, lagi kang magpasalamat sa Kanya. Dahil wala tayo kung wala siya. Yun lang. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.